Back to normal na naman tayo. Dahil tapos na nga yung bakasyon ng mga bagets, 7 days din yun mga mare. Alam kong makakarelate talaga yung ibang nanay dito na nag-aaral sa public school yung mga anak nila. Yes, mga 1 week nga yung bakasyon nila pero para nga siyang semestral break. Ngayon napatapos na nga yung bakasyon, eto, hirap pa na naman sa pagbangon sa umaga. At dahil galing nga tayo sa mahaba-haba namang bakasyon, eto, naninibago na naman ang katawang lupa. 4:30 nga pala ako ng umaga gumising at yung 30 minutes na yun yung ginagawa kong pagkakape at nagmumuni-muni muna ako. Eksaktong 5 o'clock ng umaga, yun na yung pagsasaing ko at pagluluto nga ng ulam. Tapos na nga akong nagluto ng ulam, ginising ko nga si Kuya Kel at siya yung una kong pinaliguan. Going back na nga dito, eto na nga at inihahanda ko na nga yung baon nila for lunch. Pinilip ko nga si Kuya Sian dyan dahil ginising ko na siya at maliligo na. Alam nyo ba mga mare na bago kami natulog ay umuulan na talaga hanggang sa paggising ko abay walang tigil. Dahil malamig nga yung panahon, pinag-init ko nga sila ng tubig at inihalo ko doon sa panligo nila. Habang kumakain na nga ng breakfast si Kuya Kel, ayun naliligo na nga sa CR si Kuya Sian. Hinayaan ko na muna sila doon sa mga ginagawa nila mga mare at ako'y naghugas na muna at naglinis dito sa aming kitchen. Oh, alam nyo na, alam ko makakarelate din yung ibang nanay dito dahil tayong mga nanay talaga ay multitasking. Kailangan bago ko nga sila ihatid sa school, nakapaghugas na ako para pag uwi ko nga ay maglilinisan lang ako doon sa sala. Yung bunso naman namin abay tulog pa dahil nga alas 12 pa naman ang pasok noon sa school. Kaya every morning talaga mga mare, yung dalawang kuya ko lang yung inaasikaso ko. Pero kahit yung dalawa lang yung inaasikaso ko talaga every morning mga mare, nako maaga pa din akong gumigising dahil wala naman akong aasahan pa na iba kundi sarili ko lang talaga. Ako na lahat. At maaari talaga ay sinisigurado ko talagang makakakain sila ng maayos. Kung pumasok sila sa school na konti lang yung kinakain, syempre bilang nanay chinecheck talaga natin kung kumpleto na ba yung baon nila. Dapat talaga na walang makalimutan. Habang piniprepare ko na nga yung mga baon nila dito, araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, lagi na lang ako nagre-remind na huwag kalimutan. Pagkatapos lang kumain ng lunch, na ibalik nga yung lunchbox nila dito sa lagayan. Yung lalo na yung kutsara at tinidor nila. Dahil pag hindi mo nga nire-remind sa kanila, naku, asahan mo kung hindi kutsara at tinidor ang kulang. Kaka-stress din yung lagi ka na lang bumibili ng bagong kutsara at tinidor dahil nga yung mga kutsara at tinidor namin ay nagkakawalaan. Going back nga pala dito, ayan na nga, ihahatid ko na sila sa school. Sa mga oras na yan, ayan, umuulan pa din, walang tigil. Ayan na nga, syempre, wala namang mapag-iwanan sa bahay si Bunso, kaya nga, higising ko na din siya at nakikihatid na din sa mga kuya niya. Bago nga kami bumalik ng bahay ni Bunso, hinihintay ko talaga makapasok yung dalawang bagets ko sa gate ng school nila. Kailangan talagang nasa loob na sila ng school bago kami uuwi ng bahay.